Sinimulan na ng isang COMELEC task force ang paghain ng petisyon para sa pagdiskwalipika ng ilang kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections na lumalabag sa batas kontra kampanya sa labas ng takdang panahon o campaign period. Naghain ng 35 kaso kaugnay ng premature campaigning ang task force sa clerk of the commission kaninang umaga. Base sa batas, bawal mangampanya bago October 19. Kabilang sa violations ay paglagay ng posters at pag-post sa social media. Ayon sa pinuno ng task force na si Nick Mendros, simula pa lang ito. We only have until October 30 before the proclamation in which we can file petitions for disqualifications. Marami-rami pa ho kaming i-evaluate na mga complaints at mga answer, and we hope to have to file some more cases, some more petitions next week. Matapos ihain ang petisyon, iraraffle ito sa division na hahawak sa kaso. Ilalabas naman ng clerk of the commission ang summons para sumagot ang kandidato sa loob ng 5 araw. With or without the answer after the 5-day period upon receipt, the same shall be immediately submitted for resolution. Mabilis yung resolution, and the Commission and Bank committed to resolve these cases before the October 30 BSKE. Wala naman pong problema kasi yan. They will be taking their names out of the list of candidates dahil manual elections naman tayo. Ayon pa kay COMELEC spokesperson Rex Laudianco, ang paghain ng kaso ay patunay na seryoso ang komisyon laban sa mga pasaway. Kapag nadiskwalipika ang isang kandidato, maaari rin siya maharap sa election offense na may parusang 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong at pagtanggal ng karapatan bumoto at humawak ng posisyon. Kapag nagsimula na ang campaign period sa October 19, illegal campaigning na ang babantayan ng task force. Halimbawa nito ang posters at tarpaulins na hindi susunod sa tamang sukat at paglagay ng material sa hindi itinakdang lugar. Mahigit 1 milyong kandidato ang tatakbo sa barangay at SK elections sa Oktubre 30. Paige Javier, CNN Philippines.